Si Kuno ay isang batang lalaki na ipinanganak sa isang mundo ng pantasya na may peklat ng bayani sa kanyang mukha, na itinuturing na napakabihira, na iniwan sa kanya ng isang banal na kabalyero, ngunit ang presyong kailangan niyang bayaran para doon ay ang pagkawala ng kanyang paningin magpakailanman. Si Kuno ay hindi kailanman nalaman kung ano ang ibig sabihin ng makakita, at madalas niyang tanungin ang kanyang mga magulang kung ano ang pakiramdam ng makakita, at sasagutin ng kanyang ama na ang makakita ay nangangahulugang makakita ng mga kulay, makita ang lahat ng magagandang bagay na nilikha ng Diyos sa mundong ito, at ito ay isang napakahalagang bagay kung nais mong makahanap ng mga banta. Ang kanyang ina naman, ay nagsabi sa kanya na ang pagkawala ng kanyang mga mata ay walang anumang maihahambing sa ang peklat ng bayani na kanyang natamo at sinasabing maliit na kapalit lang yun. Madalas niyang marinig ang mga katulong ng kanilang bahay na naawa sa kanya dahil bulag siya, na nakakairita kay Kuno, na gusto lang tratuhin bilang isang normal na batang kasing edad niya. Binigyan din siya kagad ng isang guro sa mahika, na hindi niya gaanong gusto dahil hindi niya maintindihan kung ano ang magagawa nito sa isang taong hindi nakakakita. Inalalayan siya ng isa sa mga katulong patungo sa silid kung saan naghihintay ang kanyang bagong guro sa mahika at tinanong ni Kuno ang katulong kung ano ang punto ng pag-aaral ng mahika kung hindi naman siya makalakad mag-isa at kailangan pa ng may umalalay sa kanya sa lahat ng oras. Ang katulong ay nakauunawa sa kanyang pagkadismaya at sinabi sa kanya na siya ay ipinanganak na may marka ng tubig sa kanyang noo, na nangangahulugang mayroon siyang malaking pagkagusto sa mahika, lalo na sa mahika ng tubig, at kung matutunan niya ang mahika, makagagawa siya ng mga kababalaghan para sa mundo at sa kanyang sarili. Hindi gaanong sumasang-ayon si Kuno doon, ngunit nagpasya siyang huwag makipagtalo habang binuksan ng katulong ang pinto kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang bagong guro, si Jen. Ang asul ang buhok na nerd body ay malugod na binati si Kuno at nagpakilala bago simulan ang kanilang unang aralin. Ang aralin ay naging medyo madali para kay Kuno, na kaagad na nagawang makuha ang kanyang binasa ang tauhan sa isang simpleng salamangka. Pinuri siya ni Jen para sa kanyang mga talento habang tinatanong ni Kuno kung ano ang ginawa niya sa salamangka. Ipinaliwanag ni Jen na gumamit lang siya ng simpleng salamangka, na lumikha ng isang bilog ng tubig na kasing laki ng isang mata. Biglang may naisip si Kuno habang hinawakan niya ang kanyang mga mata, na nakatakot kay Jen na nag-isip na si Kuno ay isa sa mga woke snowflakes na hindi marunong tumanggap ng biro at mahilig masaktan. Ngunit bigla niyang sinigaw na kung makakagawa siya ng bilog ng tubig na kasing laki ng isang mata, kung gayon kaya rin niyang lumikha ng sarili niyang mga mata. Paano niya pinagkonekta ang dalawang bagay na yun ay isang misteryo para sa akin, ngunit hindi mapagtatalunan ang loika ng anime. Lumipas ang ilang oras at ngayon, hindi na si Kuno gaanong malungkutin tulad ng dati at nagsimula ng masiyahan sa pakikiramdam ng iba't ibang bagay, at naakit sa iba't ibang klase ng pagkain at iba't ibang amoy sa silid. Nagsimula siyang kumain ng letsugas, ngunit wala siyang ideya kung ano ang inunguya niya. Ngunit masayang sinabi ng katulong sa kanya ang lahat tungkol dito, at sinabing mas masaya na siya dahil ang paggawa ng pagkain ay mas kasiya siya kaysa dati. Sinimulan niyang ipahid ang ilang blueberry sa kanyang mukha habang sinusubukan niyang unawain ang mga amoy ng lahat ng bagay. Ngunit di nagtagal, dumating ang kanyang guro upang turuan siya kaya napilitan siyang umalis. Ang kanyang guro na si Flora ay napakaina at tinatanong kung ano ang gusto niyang pag-aralan ngayon. Sumagot si Kuno na gusto niyang magbasa tungkol sa kasaysayan ngayon at gusto niyang basahin ang kwento ng banal na gabihyo. Nagulat ng kaunti si Flora dahil ang tanging dahilan kung bakit siya bulag ay dahil sa banal na gabing yon, ngunit binigyan siya ng pahintulot ng katulong. Humarap si Flora kay Kuno at sinabihan siyang ipaalam sa kanya kung sakaling maramdaman niya na siya ay nabibigatan o hindi komportable sa anumang pagkakataon. Sinabihan siya ni Kuno na huwag mag-alala dahil gusto niyang matutunan ang lahat ng pwede niyang matutunan. Hindi nagtagal ay nalaman niya ang tungkol sa kasaysayan ng sarili niyang mundo at kung paano nagkaroon ng labanan sa pagitan ng ang mga demonyo at ang mga tao at talagang napakapangit ng sitwasyon para sa mga tao. Sa kabutihang palad, isang bayani ang lumitaw mula sa panig ng sangkatauhan na nagngangalang Hugh the Holy Knight na sa wakas ay nagawang wakasan ang kalupitan ng hari ng mga demonyo at muling nagdala ng kapayapaan sa daigdig. Gayunpaman, isinumpa si Hugh ng hari ng mga demonyo at mula noon, bawat henerasyon sa kanyang lahi ay random na ipinanganak na may kulang. Ang ilan ay ipinanganak na walang isang paa, ang ilan ay walang ngipin at ang ilan ay walang mata. Mula ng araw na yon,
Tinawag ng mga tao ang mga may kapansanan sa kanyang lahi bilang mga muling pagkakatawang tao ng bayani mismo dahil taglay nila ang peklat ng bayani. Kuno hindi partikular na sumasang-ayon sa ideolohiyang ito, bagaman naniniwala siya na higit pa siya sa muling pagkakatawang tao ni Hugh. Siya ang kanyang sariling pagkatao at ang mga kakayahan sa mahika na taglay niya ay kanya at hindi lang ipinahiram sa kanya ng isang bayaning matagal ng patay. Sinasanay niya ang kanyang mga kakayahan sa mahika araw-araw at patuloy na gumagaling sa pag-asang isang araw ay makakalikha siya ng sarili niyang pares ng mga mata na ipinagkit sa kanya. Nagkakaroon ito ng kapalit bagaman dahil ang labis na pagsasanay ay kumukuha ng maraming mana at stamina. Bumagsak siya sa lupa habang buhat siya ng kanyang katulong pabalik sa loob. Bumangon siya na iritado na sa ganitong bilis ay aabutin siya ng habang buhay para makuha ang sarili niyang pares. Mga mata kung hindi siya magpapataas ng kanyang stamina sa lalong madaling panahon. Sinabi ng katulong sa kanya na siya ay 7 taong gulang pa lamang at kailangan niyang lumakas kung gusto niyang maging matatag. Sumagot si Kuno na kailangan nilang humanap ng ibang paraan dahil nawawalan siya ng malay sa pinaka-basic na spells na dapat ay wala sa tanong. Sinabi ng kanyang katulong na si Aiko na baka pwede siyang bigyan ng kagamitan tulad ni Sam Sulek at siguro sa ilang pagsasanay sa espada, magiging sapat na ang lakas niya para makapag-cast ng maraming magic spell na gusto niya. Samaan ay si Kuno at agad na umalis si Aiko para maghanap ng magandang guro ng espada para ang sasanay sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Aiko ang isang matandang maestro ng espada na si Oru na nagsimulang magsanay sa kanya. Natapos niya ang mga pangunahing kaalaman sa kanyang unang araw kung kailan dumating din si Jen, handa para sa mga aralin sa mahika. Medyo nagulat si Jen sa sipag na ipinapakita niya kung gusto ba niya ng pahinga, ngunit agad niyang ibinaba ang espada at kumuha ng wand, handa na para sa susunod na aralin. Hindi sigurado si Jen kung gaano karami pang lakas ang natitira sa kanya, kaya't nagpasya siyang tingnan na lang kung naintindihan niya ang natutunan nila sa huling aralin. Agad na binigkas ni Kuno ang spell, ngunit sa halip na isang bola lang ng tubig ang lumabas, natapos niya. Nakagawa ng parang 10 perpektong malinaw na bola ng tubig. Nagulat si Jen, iniisip kung paano niya napakabilis matutunan ang salamangka at natanto na kakaiba talaga ang batang ito. Nang hapong yun, nagkaroon si Kuno ng bisita mula sa kabisera ng kaharian na naging mismong prinsesa na si Miri. Mula nang ipanganak si Kuno, ipinagkasundo na siya rito dahil miyembro si Kuno ng isang marangal na pamilya at dala niya ang peklat ng bayani na isang napakalaking bagay. Hindi naman niya gaanong gusto si Kuno, dahil noong huli siyang bumisita rito ay palagi itong nagpapakamo, hindi nakikipaglaro sa kanya. Simula ng araw na yon, nagsimula siyang mangamba sa katotohanan na baka kailangan niyang mabuhay, kasama ang isang malalim mag-isip na kaaway sa nalalabi niyang buhay. Sa kanyang pagtataka, nang makita niya ito sa pagkakataong ito, mukha itong ibang-ibang tao, habang umingiti ng buong init sa kanya, inaanyayahan siya sa kanyang mansyon. Agad siyang nagtanong kung may nangyari dahil iba ang hitsura nito ngayon, at sumagot ito na umibig siya sa mahika at nakahanap ng bagong layunin sa kanyang buhay. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa hindi pagbibigay ng sapat na pansin tuwing nagkikita sila noon at sinabi na marami siyang ikukwento tungkol sa mga bagong pagbabago at agad na gumawa ng waterball sa harap niya. Agad siyang natuwa at humanga. Ngunit nagpasya si Kuno na pahangin siya at gumawa ng bahaghari sa tulong ng kanyang bowl ang tubig na lubos na nagtagumpay. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay nito at ipinasyal siya sa hardin kung saan nagkwentuhan sila at di nagtagal, lumubog na ang araw at napilitan siyang sumakay muli sa kanyang karwahe at bumalik sa kabisera. Kinabukasan, sinabi niya kay Flora na gusto niyang matutunan ang lahat ng asal ng isang ginoo upang maging mas mabuting kapareha kay Miri at maging si Flora ay humanga sa kanyang pagiging maalalahanin at sinimulan siyang turuan ng lahat ng kagandahang asal na madali sanang matutunan ng isang maharlika. Pagkatapos ng kanyang aralin, dumating din si Jen para sa kanyang klase at nagulat na makita ang pagbabago sa kilos ni Kuno habang binibigyan niya ito ng napaka-pormal na pagbati at nagpasalamat sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Nagpasya si Jen na iangat siya mula sa mga pangunahing salamangka at ipinaliwanag na ngayon ay maaari na silang magpatuloy at matuto tungkol sa mas komplikadong mga salamangka na mangangailangan sa kanya na isipin ang lahat ng iba't ibang bahagi ng kanyang salamangka. Halimbawa, maaari mong baguhin ang lagkit, kulay, temperatura, at iba pa at gamitin ito sa milyong iba't ibang paraan. Pagkatapos ay lumikha siya ng 2 bowl ang tubig sa harap niya at sinabihan siyang hawakan ang dalawa.
Pamilyar na siya sa mga hugis na yun kaya agad niya itong hinawakan at naramdaman niyang ang isa ay mainit at ang isa naman ay mas malamig. Sumagot si Jen na ang mga ganitong pagbabago ang siyang nagpapaiba sa isang salamangkero mula sa iba. Tila nauunawaan ni Kuno ang konsepto at gumawa ng isang bowl ang tubig na nahulog sa tasa sa harap niya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Aiko na tikman ito, na medyo nagpalito sa kanya, ngunit hindi siya nagtanong at ginawa ang ipinag-utos sa kanya. Sa sandaling tikman niya ang tubig, nagbago ang kanyang ekspresyon, habang sinasabi niya sa kanila na ang tubig ay may lasang apple juice. Lubos na namangha si Jen dito habang iniisip niya kung paano niya kinailangan ng isang buong gabing walang tulog para makaisip ng bagong ituturo sa kanya. Kaya ang pinakakaunti na lang na magawa niya ay hindi agad ito matutunan. Nang gabing yun, nanatiling gising si Kuno sa kanyang kama, hawak ang isang berdeng mansanas at isang pulang mansanas. Iniisip kung paano niya maiintindihan ang lasa at amoy ng iba't ibang bagay. Ngunit wala pa rin siyang ideya kung ano ang kulay, hanggang sa nagawa niyang makahanap ng paraan para maintindihan na hindi siya makakagawa ng anumang mas pinong pagbabago sa kanyang mahika, lalo na ang mga mahiwagang mata. Kinabukasan nang nakaupo siya para mag-almusal, may nagbago sa loob niya. Sinabi niya kay Aiko na gusto niya ng milk tea na walang gatas, nakatangahan, ngunit si Aiko ayaw pagtawanan ng isang taong may kapansanan, kaya humingi siya sa kanya ng tubig. Gumawa siya ng bowl ang tubig sa ere at ipinadala ito sa kanya nang bigla niyang napagtanto na nakakaramdam siya ng iba't ibang bagay sa buong buhay niya. At paano kung ang mga bagay na iyon ang tinatawag ng lahat na kulay? Pumili siya ng berdeng mansanas at nagtanong kung pula ba ang mansanas na ito. Ngunit iniisip lang ni Aiko na nabaliw na siya at sinabi sa kanya na berde yun at hindi pula. Pagkatapos, pumili siya ng ibang mansanas at nagtanong kung pula ba ang mansanas na yun. Sumagot si Aiko na pula nga ang kulay niyon. Dito siya ginulat ni Kuno sa pagsasabing ang basket sa harapan niya ay may 3 pulang at 2 berdeng mansanas. Nagulat si Aiko na marinig yun, ngunit sumagot si Kuno na nakaramdam siya ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng paghipo sa mga ito. Sa tingin niya ay malalaman niya kung ano ang pakiramdam ng bawat kulay sa kanyang mga daliri. Malaking pagpapabuti ito, at agad na tumakbo si Aiko upang sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa bagong pag-unlad. Agad niyang tinanong kung nakakabasa ba si Kuno ng mga libro, at sumagot si Aiko na kaya niyang sundan ang kulay ng tinta sa papel at magbasa sa ganoong paraan. Kinabukasan, sinimulan niyang muling sanayin ang kanyang mahika at nagpatawag ng isang malaking bowl ang tubig na kulay pula, na nagsasabing mas mahusay niyang madarama ang kulay kung gagawin niya itong mas malaki. Sa sandaling yun, tinawag siya ng kanyang ina na nakasira sa kanyang konsentrasyon at bumagsak ang bowl ang tubig sa kanila, na bumabalot sa kanila ng pulang likido. Nawala ng malay ang kanyang ina sa pag-aakalang may nangyaring masama at nabalutan ng dugo ang mahal niyang anak, na ikinalito ni Kuno. Ngunit sinabi ni Aiko sa kanya na kulay pula rin ang dugo, at kaya pala ganoon na lamang ang takot ng kanyang ina. Habang nangyayari ito, pinapanood ito ni Jen mula sa malayo. Iniisip na ang mga gawa na nagagawa ni Kuno ay higit pa sa anumang nakita niya dati, at nagtataka kung ang batang ito ay may talento upang makamit ang pinaka-pinapangarap na titulo sa mundo at maging isang cerulean mago. Lumipas ang ilang araw at ngayon ay nagsimula ng mag-aral si Kuno tungkol sa hydromancy, sinusubukan niyang palawakin ang kanyang kaalaman upang makita kung saan pa siya mahusay. Ngunit tila hindi naiintindihan ni Aiko kung ano ang hydromancy. Kaya sinubukan niyang ipaliwanag sa napakasimpleng paraan na ang hydromancy ay simpleng paggamit ng tubig sa isang mangkok upang makita ang hinaharap o makahanap ng nawawalang bagay. Agad na nagtanong si Aiko kung mahahanapan ba siya ng mapapangasawa, ngunit sinabi ni Kuno sa kanya na huwag mag-alala dahil siya ay isang magandang dalaga na nasa rurok ng kanyang kabataan, at maraming lalaki ang gugustuhing pakasalan siya. Nako, kung hindi lang siya isang maharlika at nakatakdang ikasal sa prinsesa ng kaharian. Pinakasalan na rin sana niya ito, nagtawanan silang dalawa doon, habang ipinaalala ni Aiko sa kanya na mas matanda ito sa kanya ng 10 taon. Ngunit sagot ni Kuno na ang edad ay numero lamang para sa kanya. Sa sandaling yun, dumating si Flora para sa mga aralin at kinuha ang kanyang pagsusulit kung saan pumasa siya ng napakagaling, na ang lahat ng sagot ay napakalalim, angkop sa panlipunang usapin at walang anumang maaaring maging sanhi para siya ay mapakansela sa Instagram.
Naisip niya na naituro na nito sa kanya ang lahat ng maaari nitong ituro sa antas na ito at nag-aalala na baka naituro na rin ito sa kanya kung paano umakit ng mga babae. Pati na rin habang sinusubukan niyang lamandi sa bawat babaeng nakikita niya. Nang sandaling yon, inalok siya ni Kuno ng tsaa at sinimulan din siyang bulahin at nag-aalala siya kung baka madamay ito sa kilusang mito. Ngunit sa tingin niya, mas mainam ito sa kabuuan dahil dati ay malungkot at madilim palagi ang kanyang kalooban, ngayon ay tila nagtatamasa na siya sa kanyang buhay. Nang gabing yun, sinabi ni Aiko kay Kuno na kailangan nilang maghanda dahil gustong makipagkita sa kanya ng kanyang amang Panginoon at ipinatawag siya sa mansyon nito. Agad siyang naghanda at di nagtagal ay lumabas silang dalawa sa malamig na gabi na may sulong sa kamay ni Aiko habang nagrereklamo ito na giniginaw siya. Nagpasya si Kuno na gumawa ng isang bagay tungkol dito at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng dalawang malaking kumpol ng tubig ngunit sa gulat ni Aiko, ang tubig ay mainit at malambot. Idinikit niya ito sa kanyang mukha, sinasabing gusto niyang matulog sa isang kama na gawa mula dito at sinabi ni Kuno sa kanya na huwag mag-alala dahil prototype pa lang ito at naghahanda na siya para sa marami pang produkto. Pagkatapos ay tapat niyang tinanong si Aiko kung may nagawa ba siyang mali sa nakaraang ilang araw at kung tinatawagan siya ng kanyang ama dahil galit ito sa kanya. Naalala niya ang huling pangyayari nang likhain niya ang pulang bowl ang tubig na naging sanhi ng kanyang ina. Mahimatay at nagalit ang kanyang ama sa kanya. Sinasabi ni Aiko sa kanya na huwag mag-alala dahil ginagawa niya ang lahat ng perpekto kaya walang dahilan para magalit ang kanyang ama sa kanya. Di nagtagal dumating sila sa mansyon at mabilis na nagsiksikan sa loob para sa kaunting init nang salubungin siya ng mayordomo ng bahay at ng kanyang nakatatandang kapatid. Labis ang kagalakan ni Kuno na makita ang kanyang nakatatandang kapatid dahil hindi niya ito madalas makita, ngunit sinabi ng kanyang kapatid na wala silang gaanong oras dahil naghihintay ang kanilang mga magulang sa solar. Iginiya sila ng nakatatandang kapatid sa silid at sa daan. Tinanong niya si Kuno kung nais nitong hawakan ang kanyang kamay bilang gabay, ngunit sinabi ni Kuno na huwag. Na mag-alala dahil ngayon ay mas mainam na niyang nararamdaman ang kanyang kapaligiran at hindi na siya mahihirapan masyado sa paggalaw dito. Naaalala ng kanyang kapatid ang panahong si Kuno ay laging nananatili sa sarili niyang mundo at lagi niya itong kailangang hawakan sa kamay upang dalhin kahit saan kahit sa loob ng bahay. Labis siyang nagulat sa dami ng pagbabagong pinagdaanan ni Kuno sa maikling panahon at nais niya para rito ang pinakamabuti. Di nagtagal, kumatok sila sa solar at pumasok sa loob. Sinabi ng kanyang ama na iginiit ni Binibining Flora na naituro na niya ang lahat ng kaya niyang ituro sa isang marangal na bata at para sa karagdagang pag-aaral, isang pormal na paaralan ang kakailanganin. Sumagot si Kuno na ayaw niya talagang pumasok sa eskwelahan dahil ayaw niyang lumikha ng problema para sa sinumang kaklase o guro dahil sa kanyang kapansanan. Bukod dito, iginiit niya na mayroon siyang sariling mga plano at napagdesisyonan na niya kung anong landas ang gusto niyang tahakin at tiyak na hindi ito kinasasangkutan ng eskwelahan. Tinawanan lang ito ng kanyang ama samantalang pinalo na ako ng aking ama kung sinabi ko ito. Iginiit ng kanyang ama na sa tingin niya ay para lang din sa mga ordinaryong tao ang pormal na edukasyon, ngunit dahil ito ay ipinag-uutos ng batas para sa sinumang may dugong bughaw, kinailangan niyang humingi ng pabor sa hari at lumikha ng eksepsyon para kay Kuno. Sumagot si Kuno na naamoy na niya ang nepotismo at sinabihan siya ng kanyang ama na tumahimik at tanggapin na lang ang ibinigay sa kanya nang hindi nagpapaka-woke. Napunta si Kuno sa aktwal na mga tanong at nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang baon, na sinasabing karapat-dapat siyang dagdagan ito dahil sa kanyang pagsisikap. Tulad ng isang kapitalistang baboy, tumanggi ang kanyang ama na nagsasabing sa susunod na gumawa siya ng anumang kapilyuhan tulad ng insidente ng dugo sa hardin, ay puputulin niya ang baon nito sa loob ng 6 na buwan. Nakialam ang kanyang ina para baguhin ang usapan at ibinalik ang usapan sa tamang landas. Naalala ng kanyang ama kung bakit niya eksaktong tinawag si Kuno dito at sinabi sa kanya na bagaman sumasang-ayon siya. Dahil sa kanyang desisyon na huminto sa paaralan, kailangan din niyang isipin ang kanyang kinabukasan kasama si Prinsesa Miri. Yamang ang edukasyon ay mahalagang bahagi sa pagpapalaki ng mga maharlika, maaaring kutsain siya dahil sa katotohanan ang kanyang magiging asawa ay hindi man lang nakapag-aral ng maayos. Kagulat-gulat, nauunawaan ni Kuno ang lahat ng ito at pumayag na pumasok sa paaralan, sinasabing ito ay magiging abala, ngunit hindi niya maaaring hayaang kutsain ang prinsesa dahil sa kanya. Sinabi naman ng kanyang ama na huwag siyang mag-alala, dahil sa kapangyarihan ng nepotismo at korupsyon,
na isagawa niya na kailangan lamang niyang pumasok sa paaralan ng 5 beses upang ibigay ang panghuling advanced mga pagsusulit sa level at ipasa ito para makapagtapos. Parang panalo sa magkabilang panig yan para kay Kuno kaya agad siyang pumayag. Sinabihan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na huwag mag-alala at hindi siya mag-iisa dahil silang dalawa ni Prinsesa Miri ay dadalo rin sa parehong pagsusulit para makapagtapos silang lahat ng magkakasama. Tuwang-tuwa ang kanyang ina sa katotohanang papasok na ang kanyang anak sa eskwelahan sa lalong madaling panahon at agad na tinawag si Aiko, dahil kailangan nilang kumuha ng maraming sukat para sa kanyang Amerikana at iba pang piraso ng damit. Bago siya umalis, tinawag si Ikisho pabalik ng kanyang ama at sinabihan siya na habang nasa eskwelahan si Kuno, ang ilang iba pang maharlika na galit sa kanila. Susubukan nilang lapitan siya at si Prinsesa Miri at magiging trabaho niya ang siguraduhin na walang mangyayaring masama. Sinasabi sa kanya ni Ikisho na huwag mag-alala, dahil lagi siyang kasama nila at sisiguraduhin na ligtas ang nakababata niyang kapatid. Sa susunod na pagbisita sa kanya ni Prinsesa Miri, masaya siya na malaman na papasok siya sa paaralan kasama niya at sinasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil sasamahan niya ito at ipapakita ang lahat. Nagtataka si Kuno ng malakas na baka hindi magustuhan ng ibang maharlika na umiibig sa kanya iyon at magselos, ngunit sinasabi sa kanya ni Miri na huwag mag-alala dahil hindi mangyayari iyon. Nagtatanong si Kuno kung hindi ba siya popular sa kanyang paaralan noon at isa lamang siyang loner. Ngunit sinabi niya rito na siya ay halatang napakapopular dahil sa pagiging isang prinsesa at alam niyang mayroong hindi bababa sa 5 lalaking sabik na manligaw sa kanya. Naisip ni Kuno na ang mga bagay na ito ay maaaring maging problema, kaya nagpasya siyang kumuha ng ibang mahiwagang tungkod para sa pagtatanggol sa sarili. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis at naghanda si Kuno kasama si Ikisho. Ngunit ang lahat ay nakatuon kay Kuno dahil siya ay mukhang kaakit-akit sa kanyang bagong kapa at bagong tungkod. Nagpakita siya ng ilang pose bago sumakay sa karawahe at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahika ng tubig upang takpan ang mga gulong ng karawahe ng manipis na patong ng tubig upang gawin itong mas matatag at mas hindi malubak. Lubos na humanga si Ikisho sa mga ideya ni Kuno, habang masaya lang si Kuno na may aktwal na gamit sa totoong buhay ang kanyang mahiwagang kakayahan, hindi tulad ng isang degree sa gender studies o antropolohiya. Naalala ng kanyang kapatid ang panahong si Kuno ay isa pa ring malungkot na emo na bata at natamba dahil hindi nakikinig si Ikisho at pagkatapos ay umiyak na parang bata. Sinabi ni Kuno sa kanya na huwag mag-alala, dahil hindi na siya ang taong yun at sapat na siyang malakas upang mabuhay ng mas matagal kaysa sa buong sangkatauhan. Nagsisimulang mag-alala ng kaunti si Ikisho, dahil ang kanyang kapatid na medyo mayabang ay nagsisimula ng nagsasalita ng mas katulad ng isang hari ng demonyo kaysa sa muling pagkabuhay ng bayani, ngunit isinantabi niya ang kanyang mga iniisip nang tuluyan silang makarating sa akademya. Nakita ni Kuno si Miri na naghihintay sa kanya sa labas at agad na nagsimulang lamandi sa kanya, habang ang kanyang nakatatandang kapatid ay tumayo ng may pagkaasiwa. Hindi nagtagal ay medyo nabigla si Kuno sa lahat ng bagong stimulos dahil naririnig niya ang libu-libo at nararamdaman ang presensya ng daan-daang estudyante sa loob ng paaralan. Naisip niya kung paano sana umatras ang kanyang dating sarili mula rito, ngunit ang kanyang mahika ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na kailangan niya at hinawakan niya ang mga kamay ni Miri at pumasok sa akademya. Agad siyang naging paborito ng mga babae, dahil sinasabi nilang ang bagong lalaki ay mas kamukha ng prinsipe sa mga kwento kaysa isang estudyante, habang maging ang propesor na dapat magpakilala sa kanya sa eskwelahan, na nababalisa ng marinig niyang si Kuno ay napakahiyaing lalaki, ngunit ang katotohanan ay tila ibang-iba. Tinawag niya ito at nagpakilala bilang Professor Cast, sinabing siya ang magiging gabay niya ngayon. Nagpasalamat siya sa kanya para sa tulong at nagpaalam sa kanyang kapatid at kay Miri na nangakong manananghalian ng magkasama. Habang ipinapakilala ng propesor sa kanya ang lugar, wala siyang ideya na nakagawa na siya ng grupo ng mga kaaway ng mga nambubuli na dating namuno sa paaralan at ang pinakasikat bago siya dumating. Dinala ni Cast si Kuno sa isang hiwalay na silid-aralan at ipinaliwanag na magbibigay siya ng 5 pagsusulit para sa kanyang pagtatapos, at karaniwan ay may pagitan sa bawat pagsusulit. Ngunit dahil ang paaralan ay nakatanggap ng direktang utos mula sa kanyang ama at mismo sa hari na pagtambalin ang kanyang mga pagsusulit, seryosong sumagot si Kuno na matalik na magkaibigan ng hari at ang kanyang ama at ang ginagawa nila ay isang malinaw na kaso ng nepotismo na hindi niya sinusuportahan.
Iginiit ni Cass na ayaw niyang madawit sa anumang uri ng gulo sa politika at nagmamakaawa sa kanya na ilayo siya sa kanyang aktivismong may kiling sa woke. Iniabot niya sa kanya ang papel ng tanong at sinabi na mayroon siyang 2 oras para tapusin ang pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, nakipagkita siya kay Miri at bumaba para kumain. Gayunpaman, bago pa man siya makarating sa kainan, nilapitan sila ni Prinsipe Lyle, na nakatatandang kapatid ni Miri, at naiinis sa katotohanan na may mas sikat pa sa kanya na nasa eskwelahan ngayon. Naramdaman ni Kuno na nanigas si Miri nang makita ang kapatid nito, ngunit wala siyang ideya kung sino ang kanyang kaharap sa sandaling yun. Handa na siyang sumagot ng masama dahil prinsipe man o hindi, walang sino mang magsasalita ng masama sa kanyang magiging asawa. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, pumagitna si Iksho at sinubukang pakalmeyin ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, tila sina Lyle at ang kanyang mga kasama ay wala sa ayos para makipag-usap ng mahinahon at patuloy na sinisikap palalain ang sitwasyon. Sakto namang nagpasya si Kuno na kumilos sa sarili niyang pamamaraan, habang palihim niyang ginamit ang kanyang mahika upang kolektahin ang lahat ng kalapit na patak ng mahika at binaba ito sa pantalon ni Lyle bago ang kininatila na basahan ng ihi ang pantalon ng prinsipe. Nagalit ang prinsipe, ngunit masyadong nahihiya para sabihin ng anuman habang lumayo siya upang magpalit. Habang sinabihan ni Iksho ang kapatid niya na manahimik dahil walang sino man ang maaaring makaalam na siya ang may gawa. Sino ang gumawa niyan sa maharlikang prinsipe ng kaharian? Patuloy na nag-iisip ng husto si Iksho tungkol sa kung anong mangyayari ngayong nakalikha sila ng pagkagalit sa ika-6 na prinsipe ng kaharian. Ngunit tila walang pakialam si Kuno habang umunguya siya ng kanyang burger, habang nagdarasal si Iksho na makapasa sila sa kanilang pagsusulit ng walang anumang karagdagang aberya. Samantala, galit na galit si Lyle kay Kuno at nagpaplano siya ng kanyang paghihiganti. Naglakad siya ng may pagbabanta sa mga pasilyo ng paaralan at lahat ng mga estudyante ay takot sa kanya. Hindi niya pinalampas maging ang mga guro at sinabihan si Cass na bumalik sa kusina nang tanungin siya nito na maging medyo tahimik sa mga pasilyo. Balik sa bulwagan ng kainan, tinanong ni Kuno sina Miri at Iksho kung ano ba ang problema ni Lyle at bakit hindi man lang nito sinubukang itago ang pagkamuhi nito. Sumagot si Miri na malamang ginawa niya yun para manatiling kontrolado ang estado niya dahil natatakot siyang malampasan niya ito balang araw. Interesado si Kuno sa chismis at sinabi ni Miri sa kanya na si Lyle ang ika-6 na prinsipe at siya ang ika-9 na prinsesa. Sa normal na herarkiya, mas mababa siya rito. Ngunit dahil engaged siya sa isang nagtataglay ng pilat ng bayani, mabilis na tumataas ang kanyang panlipunang katayuan at iyon ang kinatatakutan ni Lyle. Sinabi ni Miri na ngayong nagawa na ni Kuno ang kanyang panlipunang debo, mas mataas ang dalawa sa kanila. Katayuan sa lipunan kaysa kay Lyle at desperado lang siyang manatiling mahalaga. Nakakainip para kay Kuno ang lahat ng bagay tungkol sa politika at sinabi ni Miri sa kanya na kahit hindi siya salamangkero o ang tagapagtaglay ng banal na peklat, masaya pa rin siyang maging kasintahan nito. Ginamit ni Kuno ang kanyang kasanayan sa panliligaw at sinabing masaya rin siyang maging kasintahan nito at sa susunod na makita niya ang ama nito, luluhod siya sa harap nito bilang pasasalamat, kahit na hinding-hindi na siya luluhod sa harap ng ibang lalaki. Pagkatapos nito, sinabi niya na dapat muna siyang humingi ng tawad kay Prinsipe Lyle para sa kanyang mga ginawa. Parehong sinabi ni Iksho at Miri sa kanya na huwag niyang subukan dahil yun ay mas masamang ideya kaysa sa pakikipag-date sa isang babae na nananatiling kaibigan ng kanyang ex. Di nagtagal pagkatapos niyan, oras na para sa huling pagsusulit ni Kuno at sinasanay niya ang kanyang mahika kasama si Jen bago kumuha ng pagsusulit. Gaya ng dati, nagpapatawag siya ng bukol ng tubig at sinabi ni Jen sa kanya na baguhin ang pakiramdam nito ngayon. Agad ginamit ni Kuno ang kanyang kapangyarihan upang i-freeze ang bukol at nang hawakan ito ni Jen, sinabi niya na parang mansanas ang pakiramdam nito, na hindi naman talaga posible ngunit ang mga nerd baddies ay laging tama. Sinabihan niya si Kuno na hawakan ang maraming bagay upang maunawaan kung ano ang pakiramdam ng mga ito at pagkatapos ay gamitin ang mga ito upang mas baguhin pa ang kanyang mahika. Sa halip na gamitin ang pagkakataong ito upang hawakan siya, o ilang damo, pumunta si Kuno at nagsimulang gumawa ng kung ano-ano. Isang kabayo sa sandaling makarating siya sa eskwelahan. Lumabas si Iksho at nagulat nang makita ang kapatid na kumikilos ng kainahinala, ngunit nagpasya siyang hayaan na lang ito sa kanyang mga pamamaraan. Pagkatapos noon, patakbong lumapit si Miri upang salubungin sila at umakto ng labis na dramatiko si Kuno.
Sinasabing dahil huling araw na niya itong makikita sa eskwelahan, pakiramdam niya ay nagwawakas ang mundo para sa kanya. Pagkatapos nyon, pumasok siya sa loob kung saan sinabi sa kanya ni Cast na kukuha siya ng huling pagsusulit kasama ang iba pang estudyante. Nagulat si Kuno nang marinig yun at siya ay lubos na nasasabik dahil ito ang unang pagkakataon na mararamdaman niya ang tunay na buhay eskwelahan. Siya ay tumingin kay Cast at sinabi na mamimiss niya ang maging mag-isa kasama siya sa kanilang espesyal na kwarto at tila hindi siya apektado kung gaano ito kahindi angkop. Sinabi niya kay Kuno na siya ay magmamasid lang sa kanya at sinabihan siyang good luck sa pagsusulit. Napansin ni Iksho na tila naging malapit si Kuno kay Cast at siya ay nagpapatutuo, sinabing madami silang napag-usapan habang nasa pagsusulit. Nagsalita siya tungkol sa kung paano kumuha si Cast ng pagsusulit para maging guro dahil sa isang lalaki na mahal niya, ngunit bumagsak ang lalaking yun at siya lang ang pumasa. Ngayon siya ay guro at siya ay walang trabaho. At walang ideya si Cast kung ano ang ginagawa niya sa buhay niya. Parehong si Iksho at Miri ay nababahala sa kalusugan ng isip ni Cast matapos marinig ang mga paksang pinag-uusapan niya sa isang bata, ngunit bigla na lamang, may ilang estudyanteng umaabala sa kanila dahil interesado rin sila kay Kuno. Sinabihan siya ni Cast na magpakilala at ipinakilala ni Kuno ang sarili bilang fiancé ni Miri at nakababatang kapatid ni Iksho. Lahat ay humanga sa kanya nang walang dahilan at sinabi ni Kuno na masaya talaga siyang makita na may mga kaibigan pala ang kanyang fiancé at kuya dahil walang lumalapit sa kanila hanggang ngayon at malungkot siyang nag-iisip na mga loner sila. Sinabihan ni Iksho si Kuno na huwag silang late ng ganoon at nahiya si Miri habang nagpapaliwanag. Nahiniling niya sa lahat ng kaibigan niya na iwan siya para makapaglaan ng mas maraming dekalidad na oras kasama siya. Humihingi ng paumanhin si Kuno dahil hindi niya napagtanto ang damdamin nito at pagkatapos ay inulit na masaya siya na pareho silang may kaibigan ni Iksho. Ayaw niyang diretsyong tanungin sila kung sila ay nag-iisa dahil bastos yun at hindi siya pinalaki ni Mama para maging bastos. Halos handa na siyang sabihin sa kanila na ayos lang na walang kaibigan sa pamamagitan ng pagpapaawa at pagsasabing mas malala pa ang kanyang pinagdadaanan. Ang lahat ay naniwala sa kanyang pagganap. Ngunit alam ni Miri na walang problema si Kuno sa pagiging walang kaibigan, at kinumpirma niya ito. Oras na para magsimula ang pagsusulit at sinabihan ni Cast si Kuno na tigilan ang paglalaro sa kalapati at pumunta sa kanyang upuan. Sinimulan ni Miri na gabayan siya patungo sa kanyang upuan nang biglang dumating si Lyle doon at itinulak silang dalawa palayo. Galit siya kay Miri dahil ang balita tungkol sa kamakailang insidente sa kasal ng pantalon ay nakarating na sa palasyo at maging ang mga lingkod ay pinag-uusapan siya sa kanyang likod. Iniisip ni Lyle na pare-pareho lang ang lahat dito at siguradong pinagchichismisan siya sa kanyang likod dahil wala silang lakas ng loob na sabihin ang mga bagay sa kanyang harapan. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao sa galit, ngunit bigla namang hinawakan ni Kuno ang kanyang kamay, ipinakikilala ang sarili sa prinsipe. Sabi niya, hindi niya ito nabati ng maayos nung nakaraan, pero talagang gusto niyang maging maganda ang pakikitungo nila ng kanyang bayaw. Natulala ang buong klase sa nakita nila dahil walang naglakas loob na lumapit kay Lyle, maliban sa iilang sip-sip. Sa kabilang banda, ito ang unang beses na may bumati kay Lyle ng ganito, at hindi niya alam kung paano siya tutugan dito. Masiglang kinamayan ni Kuno si Lyle at hindi siya makawala sa kapit nito, gaano man siya magpumiglas. Umasta siyang napaka-moderno at sinabi kay Kuno na hindi niya ito binigyan ng pahintulot na hawakan ang kanyang kamay o kausapin siya. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Kuno ang pahayag na iyon at sinabing talagang panlalaki ang mga kamay ni Lyle. At gusto niya ang mga ito sa kanyang leeg. Sobra na ito para kay Lyle at agad siyang bumaling kay Miri, tinatanong kung anong problema sa magiging asawa nito. Imbes na sumagot, nagsimulang tumawa si Miri dahil hindi niya inakala na mamumula si Lyle ng ganoon. Mas lalong nahiya si Lyle habang ang buong klase ay nakikisama kay Miri sa pagtawa sa kanyang mga reaksyon, at bumaling siya kay Kuno, inuutusan itong bitawan ang kanyang kamay. Sa wakas, iniwan siya ni Kuno at ang usapin ay nalutas ng mapayapa. Nagsimula ang klase sa pagsusulit at kapag ito ay natapos na at nasuri ang mga sagutang papel. Inanunsyo niya na lahat ay nakapasa sa pagsusulit. Masaya ang lahat na marinig yun at ipinagdiriwang ni Kuno na nagtapos siya kasama ang kanyang kapatid at nobya. Kinagabihan, umalis siya pauwi at nagpaalam sa lahat. Nalulungkot ang lahat na magpaalam sa kakaiba ngunit kaakit-akit na bata, at tila nagbago pa si Lyle matapos makilala si Kuno.
Kinabukasan, nagpatuloy ang kanyang mga aralin sa Mahika kasama si Jen at sinabihan siya nito na lumikha ng maliit na bagyo. Nilalang iyon ni Kuno at pagkatapos ay sa utos ni Jen, hinati niya ito sa 10 bowl ang tubig, kinulayan ang mga ito at pagkatapos ay binago ang kanilang tekstura. Nasiyahan si Jen dito, ngunit may iba pa si Kuno na ipapakita. Sinasabi niya na may natutunan siyang bago kamakailan at pagkatapos ay binago ang isang tipak ng tubig sa isang puting kalapati na lumilipad na parang totoo. Si Jen ay lumuhad, napagtanto na si Kuno ay opisyal na mas mahusay na mangkukulam kaysa sa kanya, at mawawalan siya ng trabaho sa pagtuturo rito. Nagpasya siyang ibunyag ang katotohanan ito kay Kuno sa oras ng tsaa at hiningi sa kanya na ihanda ang kanyang sarili sa isip dahil mayroon siyang nakakagulat na balita para rito. Pinapaalis ni Kuno si Aiko bago tanungin si Jen kung siya ba ay isang diyosa na nagmula sa ibang mundo upang turuan siya. Ngunit ngayon ay kailangan niyang bumalik sa kanyang banal na dimensyon. Si Jen ay naaaliw sa ideyang yun, ngunit hindi niya ito masyadong pinapansin. Sinabi niya kay Kuno na wala na siyang matuturo rito, at mas mahusay na siya. Kaysa sa kanya ngayon, tumayo si Kuno at sinabing ayaw niya itong paalisin, dahil ang maliliit na pakulo na imbento niya para panatilihin siyang abala at mapahaba ang kanyang pagtatrabaho ay nakapagpaliwanag sa kanya ng higit pa tungkol sa salamangka kaysa sa anumang normal na klase. Higit pa roon, nagpapasalamat siya dahil ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang lumikha ng mga mata gamit ang salamangka. Desperado siyang panatilihin siya bilang kanyang guro at nag-alok na dagdagan ang kanyang sweldo. Ngunit sa wakas ay naging tapat si Jen at sinabing sobra ang bayad sa kanya sa lahat ng panahong ito, at ngayon wala na siyang trabaho. Sinabi niya kay Kuno na dapat siyang kumuha ng gurong mas mahusay kaysa sa kanya para mas lalo pang matuto. Ngunit tumatanggi siya. Sinasabi niya na lumaki siya ng husto dahil sa kanyang maliliit na panlilinlang at hinihingan siya na linlangin pa siya. Habang sinasabi niya ito, lumalabas ang mga hayop na gawa sa tubig mula sa lahat ng dako at nagsisimulang yamakap kay na mas nakatitiyak sa katotohanan na tapos na ang kanyang papel sa buhay ni Kuno ngayon. Dahil doon, umalis siya sa bahay ni Kuno at nagpasya na maging isang mas mahusay na mangkukulam matapos maging inspirasyon ng pagsisikap at dedikasyon ng kanyang mga estudyante. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sinabi ni Aiko kay Kuno na nagbitiw na rin si Flora sa kanyang trabaho dahil kumpleto na ang kurikulum at nakapagtapos na si Kuno. Hindi na siya naghintay magpaalam dahil magiging masyado siyang emosyonal, at nagpasya si Kuno na sulatan siya ng sulat ng pasasalamat. Sinabi ni Aiko sa kanya na tanungin ang babae kung mayroon siyang gwapong katulong sa kanyang mansyon, na mahigit 6 na talampakan ng taas, dahil naghahanap siya ng mapapangasawa. Tinanong ni Kuno si Aiko kung plano ba talaga niyang huminto sa trabaho at magpakasal. Kinumpirma ni Aiko, sinabing pakiramdam niya ay kaya nang alagaan ni Kuno ang sarili niya ng perpekto ngayon, at panahon na para magpakasal siya dahil medyo masama ang mga mapipilian sa pakikipag-date pagkatapos noon. Habang naghahapunan, sinabi ni Kuno sa kanyang mga magulang na lahat ng kanyang mga guro ay umalis na at sinabi sa kanya ni Jen na maghanap ng isang pambihirang salamangkero upang magturo sa kanya sa susunod. Sinabi ni Iksho na medyo sikat kamakailan ang royal sorcerer na si Zio, at kayang patunayan ito ng kanyang ina. Iyon, humiling si Kuno sa kanyang ama na italaga ang lalaking nagngangalang Zio bilang kanyang guro, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi ganoon ang takbo ng mga bagay. Nilinaw niya na hindi niya maaaring ipatawag ang maharlikang salamangkero dito para turuan siya, at tinanong ni Kuno ang kanyang ama kung ano ang saysay ng pagiging matalik na kaibigan ng hari kung hindi man lang niya magawa ito. Sinabi ng ama ni Kuno na tanging ang hari at mga taong direktang binigyan ng pahintulot niya ang maaaring makipagkita sa mga maharlikang salamangkero, na bihirang umalis ng kastilyo at hindi nakikipagkita sa mga karaniwang tao. Naiintindihan na ngayon ni Kuno ang kanyang suliranin, ngunit mayroon na siyang handang solusyon para doon. Sinabi niya sa kanyang ama na sasama siya sa kanya sa palasyo ng hari sa susunod niyang pagpunta, para makausap ang hari, at pagkatapos ay maliligaw siya doon. Mahahanap siya ng mga maharlikang salamangkero, at sa tulong ng tadhana, siya ay kukunin bilang kanilang estudyante. Sinabi ng tatay ni Kuno sa kanya na tigilan na ang panunood ng sobrang anime at K-drama dahil hindi ganoon gumagana ang mga bagay sa totoong buhay. Sabi niya na walang garantiya ang plano niya na ito ay magtatagumpay, ngunit si Kuno ay tiwala na makukuha niya ang gusto niya. Hiningi niya ang tulong ng kanyang ina, at dahil paborito siya nito, nakikiusap ito sa kanyang ama na gumawa ng paraan.
Ang lalaki ay isang simp para sa kanyang asawa, kaya pumayag siyang kausapin ng hari tungkol sa bagay na yun, kahit na wala siyang gaanong pag-asa na magtatagumpay ang plano. Ilang araw makalipas, nakatanggap ang isang dalubhasang salamangkero ng isang talaan mula sa isa pang salamangkero na may mataas na antas. Nagulat siya na isang baguhang salamangkero ang matututo para maging estudyante ng maharlikang salamangkero na si Zeo, ngunit sinabi sa kanya ng babae na mukhang may talento ang binata at labis na umiibig si Prinsesa Miri sa kanya. Hindi mahalaga sa dalubhasa yun at sinimulang basahin ang talaan ni Kuno ng detalyado, at sapat na yun upang maging interesado siya sa binata. Ilang araw ang lumipas mula noon at sa wakas ay nakatanggap si Kuno ng tawag mula sa maharlikang palasyo upang humarap sa maharlikang salamangkero. Sumakay siya sa karwahe kasama ang kanyang ama, na mukhang masaya sa takbo ng mga pangyayari. Nangyari, iginiit ni Kuno na tiyak na napakalalim ng pagkakaibigan ng hari at ng kanyang ama kung agad itong tumugon sa isang kahilingang tulad ng kanya. Ngunit sumagot ang kanyang ama na ang tunay na dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng pagkakataong makipagkita sa salamangkero ng hari ay dahil ang punong salamangkero ng korte ay labis na kinagiliwan si Kuno at ang kanyang mga kakayahan at nais din siyang makilala. Pagkatapos ay tinanong ng kanyang ama kung anong uri ng mahika ang kaya niyang gawin sa puntong ito at agad na bumigkas ng isang spell si Kuno at lumikha ng isang maliit na bola ng tubig na mabilis na naging isang itim na pusa at umupo sa kanyang kondongan. Namangha ang kanyang ama rito, na nagsasabing hindi siya makapaniwala na may ganito palang kayang gawin sa pamamagitan ng mahika at nagsimulang hawakan ang munting kuting. Nagulat siya na ang pusa ay hindi man lang parang mahika o parang tubig, pakiramdam nito ay parang ordinaryong pusa lang na mahuhuli niya sa kalye. Sinabi ni Kuno sa kanya na kamakailan lang niya napagaling ang hitsura ng hayop, dahil bago yun ay nakakagawa lamang siya ng mga hayop na ganap na transparent. Ngunit sa nakaraang ilang beses ay nagagawa na niyang baguhin ang kulay ng mga hayop ayon sa kanyang gusto. Ang kanyang ama ay nagsimulang makipaglaro ng masaya sa pusa at nagtanong si Kuno kung dapat ba silang kumuha ng isang tunay na pusa para sa bahay na yon. Tulad ng isang tipikal na ama, tumatanggi siya, sinasabing magkakalat sila ng husto sa bahay at baka madapa pa siya sa mga ito at masaktan ang sarili. Bukod pa roon, sinasabi niya na mas gusto ng nanay ni Kuno ang mga aso, kaya wala talaga siyang pagpipilian sa paghiling ng ibang hayop. Di nagtagal ay pumasok sila sa kabisera at agad silang sinalubong ng isang babaeng may pilak na buhok na nagngangalang Ray, na siyang ikalawang prinsesa ng kaharian at nakatatandang kapatid ni Miri. Mainit siyang binati ni Kuno, sinasabing napakapalad niya na magkaroon ng napakagandang babae na tulad niya bilang kanyang hipag. Nagtataka ang kanyang ama kung ang anak niya ay para sa lansangan, ngunit nagpasya siyang isipin na lang iyon mamaya. Ang ina ni Kuno ay pamilyar din sa mga hayop ni Kuno, na sinasabing marami siyang narinig tungkol kay Kuno mula sa kanyang nakababatang kapatid at gustong-gusto niyang makipag-usap ng matagal sa kanya. Napansin din niya ang isang pusa at tinanong sila kung kailangan ba ng pusa ng anumang espesyal na pagkain. Ngunit sa sandaling ibalik ng ama ni Kuno ang pusa sa lupa, itinigil ni Kuno ang kanyang orasayon at ang pusa ay muling naging isang buhol ng tubig. Napagtanto ni Ray na mukhang mas bihasa si Kuno kaysa sa inakala niya kanina. Nag-alok si Ray na isama si Kuno sa itim na tore, habang sinasabi ng ama nito na makikipag-usap din siya sa hari at pagkatapos ay uuwi na. Sinabi ni Kuno na huwag siyang alalahanin dahil pagkatapos ng itim na tore, balak niyang bisitahin si Miri at marahil ay yayain itong mag-date. Sinabihan siya ng ama niya na magsaya doon at nangakong mag-aayos ng karawahe para sa kanya kapag nagpasya siyang umuwi. Sa lalong madaling panahon ay isinama ni Ray si Kuno sa itim na tore at sa daan ay tinanong kung comfortable ba siyang maglakad o kung kailangan niya ng tulong. Sumagot si Kuno na maayos siya at agad na nagsimulang tanungin siya ng maraming katanungan. Na nakakalito sa kanya dahil ang lahat ng iyon ay mga tanong na nasa antas ni Stephen Hawking sa usapin ng mahika. Sinasabi niya rito na hindi siya makapagtalakay ng ganoon ka-advanced habang naglalakad at nagtatanong kung alam nito ang bilang ng mga anak ng kasalukuyang hari. Hindi pa naiisip ni Kuno yun hanggang ngayon, kaya inihayag ni Ray na ang hari ay sadyang maraming naging anak, 7 prinsipe at 10 prinsesa, ng sunod-sunod. Siya ang pangalawang prinsesa, habang si Miri naman ang pang-siyam. Ang kawili-wiling bahagi tungkol sa bansang ito ay hindi gumagana ang pagpapasa ng trono tulad ng normal, kung saan ipinapasa ang trono sa pinakamatandang anak na lalaki pagkatapos ng hari.
Sa bansang ito, sinusunod nila ang tinatawag na meritokrasya kung saan ang lahat ng mga prinsipe at prinsesa ay susuriin batay sa kanilang mga kakayahan at merito, na maaaring mag-iba batay sa kanilang mga talento at antas ng debosyon na ipinapakita nila sa isang partikular na sining. Ibig sabihin nito, kahit ang pinakabatang prinsipe o prinsesa ay may pantay na pagkakataong manalo sa trono anuman ang kanilang edad. Sinabi pa niya rito na siya mismo ay tinalikuran na ang kanyang karapatan sa trono sa paghaliling ito sa pamamagitan ng pagpili na maging isang mago sa halip at ngayon ay nagsasanay upang hasain ang kanyang mga kakayahan bilang isa sa mga pinakamahusay na mago sa bansa. Habang dumadaan siya sa pasilyo, isang biglaang pakiramdam ang humila sa kanya patungo sa bintana. Kung saan siya walang direksyong nakatingin sa direksyon ng isang madilim na tore mula sa kung saan niya nadarama ang lahat ng iba't ibang uri ng nilalang na mahiwaga. Hindi nagtagal ay sinabi ni Risha sa kanya ang isang napakahalagang bagay dahil iniisip niya na may maliit na posibilidad na siya ay makaladkad ng walang saysay sa laban para sa paghalili. Pinayuhan niya siya na huwag makisama sa alinmang paksayon hanggat hindi pa siya sigurado sa kanyang desisyon, at pinayuhan din siya na huwag kailanman magsalita ng anumang maaaring gamitin laban sa kanya upang siya ay masamain. Bilang kapalit ng gayong mahalagang pananaw, nagpasya si Kuno na ibalik ang pabor sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang espesyal na pamamaraan ng mahika kung saan niya pinapatigas ang manipis na patong ng tubig sa ilalim ng kanyang sapatos, lumilikha ng isang manipis na patong ng yelo na makakatulong sa kanila upang mag-ice skate. Nagustuhan niya ang ideya at agad niyang sinabi na hayaan siyang subukan ito minsan. Mabilis ding ginamit ni Kuno ang mahika sa kanya. At pagkatapos ay nagsimula silang mag-skate sa mga pasilyo na parang mga balintawak, habang sinusubukan ng mga gwardya na habulin sila, dahil hindi nila maaaring hayaang masaktan si Rey ng anumang bagay. Sa kasamaang palad, mas mabilis sina Rey at Kuno kaysa sa gwardya at nakatakas sila sa mga ito. Ngunit hindi nagtagal ay nawalan sila ng swerte nang makita sila ng isang kabalyero at agad na hinabol. Tinanong ni Kuno kung dapat ba silang huminto. Ngunit labis na nag-e-enjoy si Rey at sinabi sa kanya na marahil ay kaya nilang takasan ang kabalyero, ngunit doon sila nagkamali dahil nagawa ng kabalyero na mahuli sila at inilabas sila sa hardin para sa isang matinding pagsaway. Kalaunan, sila ay sinamahan patungo sa tore kung saan siya ay ipinakilala sa mago ng kaharian ni Egghead. Nagpakumbaba si Kuno sa presensya niya habang napagtanto niya kung gaano kalaki ang mundo. Noon ay naisip niya na kahanga-hanga ang mahika ni Rey, ngunit kung ihahambing doon, tila ganap na nasa ibang antas si Ek. Agad na tinanong ni Ek kung ipinanganak siya na may sagisag ng tubig, at sumagot si Kuno ng positibo bago niya sinabing wala siyang gaanong ideya tungkol sa mga sagisag na ito. Ipinaliwanag ni Ek na may 7 iba't ibang uri ng mga sagisag na maaaring taglayin ng mga mage at ang mga ito ay kaugnay ng kanilang mga mahikal na affinity, tulad ng apoy, tubig, lupa, hangin, liwanag, dilim, at buktot. Bukod pa rito, bawat sagisag ay may ranggo batay sa bituin mula 1 hanggang 5. Dahil dito, ang 2 bituin ni Kuno ay isang medyo karaniwang pangyayari. Sumagot si Rey na maging siya ay isang 2 bituing sagisag na mage ng hangin. Agad na naintindihan nito ni Kuno, sinasabing agad niya itong nararamdaman, dahil sila ni Rey ay parang American processed cheese, samantalang si Ek ay tila isang artisanal wheel ng parmesan na pinatanda. Sumang-ayon si Ek na sapat na ang description, at ibinunyag na isa pala siyang 4-star mage. Pagkatapos nun kaagad ay dinala silang lahat ni Ek sa training ground sa ibaba at sinabi kay Kuno na susubukan niya ito ng kaunti upang masukat ang kakayahan nito sa mahika. Medyo natakot si Kuno, nagtataka kung nangangahulugan ba ito na isang royal mage ang magiging handang maging tutor niya kung makapasa siya sa pagsubok, ngunit wala talaga siyang gaanong oras upang pag-isipan ang lahat ng iyon. Dahil agad na tinawag ni Ek ang isang mas matandang estudyante na isa ring royal mage, at sinabihan itong ipakita ang water magic nito. Bumibigkas ng oras sayon ang salamangkero, at agad namang lumitaw sa hangin ang kumpol ng mahiwagang patak ng tubig na lumikha ng nagniningning na disenyo, habang humarap si Ek kay Kuno at sinabing talunin ang salamangka ng bata gamit ang sarili niya. Naaalala niya ang mga pagkakataong sinasabi ni Jen sa kanya kung paano hindi lang siya makakagawa ng tubig, kundi kaya rin niyang manipulahin ang tubig na naroon na sa kapaligiran. Hanggang ngayon, hindi pa ito naging problema para sa kanya, ngunit hindi pa niya aktwal na sinubukan na kontrolin ang tubig na nilikha ng ibang salamangkero.
Napagtanto niya na walang kahirap-hirap na nakagawa si Ek ng isang pagsubok na hindi nila pinag-isipan ni Jen, at ngayon kailangan niyang harapin ito ng biglaan. Nagpasya siyang subukan, at agad niyang sinubukang kunin ang kontrol mula sa salamangkero na may pilak na buhok. Sa simula ay inakala niyang magtatagumpay siya, ngunit nakatagpo siya ng hadlang nang ang mga patak ng tubig ay nagsimulang manlaban habang ang salamangkero ay madaling napapanatili ang kanyang mga patak sa ilalim ng sarili niyang mahika. Si Ek ay tila labis na interesado sa kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit si Kuno ay hindi basta-basta sumusuko kaya ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang subukang makuha ang kontrol. Sa ikagugulat ng lahat, nagawa ni Kuno na makuha ang 2 bola ng tubig mula sa lubos na sanay at bihasang salamangkero bago ito itinigil ni Ek. Si Kuno ay napaluhod na humihingal, habang ang salamangkerong may pilak na buhok ay tapat na sumagot na hindi niya inakala na ang isang batang hamak ay makakakuha ng 2 sa kanyang bola ng tubig. Pagkatapos ay bumaling siya kay Etchet, na sinasabing handa siyang kunin ang bata sa ilalim ng kanyang pagtuturo, ngunit agad namang sumingit ang ibang mga salamangkero, na sinasabing gusto rin nilang maging mag-aaral si Kuno. Sinabihan sila ni Ek na tumahimik lahat, dahil gusto niyang makita kung ano pa ang kayang gawin ni Kuno, at inutusan siyang gumawa ng isang bagay na kanyang naiisip. Agad namang gumawa si Kuno ng isang trampoline sa tulong ng kanyang mahika ng tubig, at agad. Ek nagsimulang tumalon-talon sa ibabaw nito, labis na nagagalak. Ang ibang mga salamangkero ay pumila, gustong sumubok, dahil gusto nilang maunawaan kung paano ito gumagana, at kung kaya ba nilang gayahin ito. Gayunpaman, sinabi ni Ek kay Kuno na gusto niya itong manatili sa kastilyo ngayong gabi, upang makita nila kung ano pa ang kaya ni Kuno. Sumagot si Kuno na sa kasamaang palad ay may date siya kay Miri, kaya kailangan niya itong ilabas para maghapunan ngayong gabi. Nang mga sandaling yon, tinanong siya ni Ray kung kaya niyang gumawa ng iba pang hayop mula sa kanyang mahika, o marahil mga tao. Sumagot si Kuno na kaya niya ang parehong bagay na ito, at agad na gumawa ng isang manikang tao. Gawa sa mahika ng tubig sa hugis ng kanyang katulong. Hindi pa ito perpekto, kaya medyo malinaw ang katulong, at hindi pa niya ganap na naitakda ang kanilang mga galaw, kaya isa rin niyang suliranin sa kasalukuyan. Nagtanong ang salamangkero na may buhok na pilak kung kaya niyang pagawin ang kahit ano ang mga manika, at ikinwento ni Kuno sa kanila ang panahong sinubukan niyang paliparin ang mga ito, ngunit hindi ito naging maganda ang pagtanggap dahil mukhang handal ang manika habang ginagawa ito. Agad namang nagpakita ng interes si Ek, at sapilitang ipinamalas ni Kuno. Sinimulan niyang paglaruan ang manika, pinapataas ito sa ere pabalik-balik ng paulit-ulit, tinakat ang kalahati ng mga tao sa kastilyo na naging dahilan para mapag-alitan siya muli, at sila ay pinilit magpaumanhin. Di nagtagal lumubog ang araw at sinabi ni Ek kay Kuno na matagumpay niyang naipasa ang mga pagsubok, at personal niyang itatalaga si Kuno sa isang salamangkero upang matuto siyang gamitin ng mas mahusay ang kanyang mahika. Sobrang tuwa si Kuno doon at pumunta upang sabihin sa kanyang ama, nagalit dahil 2 beses na siyang nakarinig ng reklamo tungkol sa kanyang anak sa loob lang ng ilang oras at pinagalitan siya sa pagiging irresponsible sa kanyang mahika. Di nagtagal, umalis ang kanyang ama upang bumalik sa kanilang mansyon, iniwan si Kuno kasama si Ray na napagtanto na kailangan niyang pumunta sa Miri o mail late siya sa hapunan. Sinasabi ni Ray sa kanya na kailangan nilang gamitin ang kanilang mahika para maabot si Miri kung hindi ay mahuhuli sila kaya nagpasya silang gumawa ng kaunting eksperimento habang gumagawa si Kuno ng bula ng tubig, at ginagamit ni Ray ang kanyang mahika sa hangin upang itulak sila pasulong tulad ng magic carpet ni Aladdin habang sila ay lumilipad sa kalangitan at nakarating malapit sa silid ni Miri sa maikling panahon. Sa kasamaang palad, nakalimutan ni Ray na unti-unting bawasan ang kanyang mahika, at tuluyang pinatay ito na naging sanhi ng kanilang pagbagsak, at natagpuan sila ni Dario ng gabi sa ikatlong pagkakataon ngayong araw na lubhang naiinis at muling binigyan sila ng mahabang sermon. Habang naghihintay si Miri sa kanyang Prince Charming na nakasuot ng kanyang bestida, si Miri ay nag-aalala rin. Naghihintay kay Kuno habang naglalakad siya pabalik-balik sa kanyang silid, nagtataka kung darating pa ba ang kanyang mapapangasawa o hindi. Sinusubukan siyang pakalmeyan ng katulong, sinasabing siguradong masyadong nagtagal si Kuno sa akademya kaya baka mahuli siya. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakarinig sila ng katok sa pinto at nakita ng katulong ang isa sa mga gwardya na naghihintay sa kanya habang inihahayag nito na dumating na si Kuno at naghihintay sa prinsesa sa labas.
Lumingon ng katulong at agad nakita si Miri na nakaupo sa sopa, humihigop ng mamahaling tsaa na para bang hindi lang siya nagpapanik at nagtakbuhan pabalik-balik sa kanyang silid. Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, lumabas na si Miri ng silid, nagmamadaling lumakad patungo sa ang kanyang naghihintay na kasintahan. Nakita niya si Kuno na naghihintay para sa kanya sa paanan ng hagdanan at agad itong humingi ng tawad sa pagkahuli bago siya sinubukang akitin, sinasabing ang buwan ay napakaganda ngayong gabi kahit na siya ay napakabulag. Hiningi niya ang kamay ni Miri, na buong galak niyang ibinigay sa kanya at agad niya itong ginabayan papasok sa kanyang sasakyan at dinala siya sa isang 3 Michelin-star na restaurant ni Gordon Ramsay. Pumasok sila sa magarbong restaurant at agad silang inalok ng napakamahal na sparkling water ngunit hindi sila tulad ng mga lalaking walang pera na katulad mo kaya nilang inumin ang anumang gusto nila. Sabay silang nagsimulang uminom habang napansin ng katulong ni Miri ang galang at tikas na ipinapakita ni Kuno sa kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Sinimulan ni Miri ang usapan at tinanong kung nagkaroon siya ng pagkakataong bisitahin ang itim na tore ngayon. Masiglang sinagot ni Kuno ang tanong. Ibinunyag na nagkaroon siya ng pagkakataong makipagkita sa nakatatanda niyang kapatid ngayon at sinabing ang bawat salamangkero na nakita niya sa tore ay talagang kahanga-hanga kasama na ang ikalawang prinsesa na si Rey. Sinabi rin niya rito na nakapasa na rin siya sa pagsubok ng salamangkero, ngunit wala siyang ideya kung sino ang magiging guro niya. Nagpatuloy si Kuno sa panliligaw sa prinsesa na tila nasiyahan sa kanyang gabi kahit na iniisip ng kanyang katulong na medyo corny si Kuno. Pero pag-ibig ng kabataan at lahat na rin, kaya't bahala na. Matapos nilang maghapunan, nabigla si Miri nang hawakan ni Kuno ang braso niya at sabihin dito na kahit na sa ngayon, ang ganitong hapunan paminsan-minsan ay ang pinakamainam na kaya niyang gawin, kapag sila ay kinasal, ganito ang magiging hitsura ng bawat gabi. Maging ang katulong ay nabigla kay Miri, na nakapanood na ng napakaraming book talk reels at iniisip na hindi pala gaanong corny si Kuno. Nagawa ni Miri na pigilan ang kanyang damdamin sa mga oras na yon, nananatiling napaka-elegante, ngunit sa sandaling makabalik siya sa kanyang silid, nagsimula siyang humajek-jek na parang isang batang babae sa tuwa habang iniisip. Tungkol sa lahat ng bagay na ipinangako ni Kuno sa kanya. Lumipas ang ilang araw at bumalik si Kuno sa kanyang mansyon at umupo sa kanyang silid-aralan, nagsusulat ng ulat nang tawagin siya ni Aiko, na naglalaban ng mga damit at nagtanong kung matutulungan siya ni Kuno. Agad na ginamit ni Aiko ang isang barya sayo ng kanyang mahika sa tubig at kaagad na lumikha ng maraming bula-bula na tubig na madaling nagwawalis ng anumang dumi at libag. Nagpasalamat si Aiko sa kanyang tulong, ngunit sinabi ni Kuno sa kanya na sinusubukan niyang tapusin ang isang ulat na maantala na ngayon. Sinabihan siya ni Aiko na tigilan ang pagiging talunan at ang pagkakakulong sa kanyang mga silid na nag-aaral na parang isang nerd. Sumagot si Kuno na gusto lang niyang tapusin ang ulat habang sariwa pa ang lahat sa kanyang isip. Sinabi ni Aiko sa kanya na ang pagiging nerd ay hindi makapagbibigay sa kanya ng kasintahan at kung hindi siya magtatagal sa araw para maglaro at lumanghap ng sariwang hangin, maaapektuhan ang kanyang paglaki. Naisip ni Kuno ang malupit na katotohanan na palaging gusto ng mga babae ang matatangkad na lalaki, ngunit nangako si Aiko na magkakagusto pa rin siya kay Kuno anuman ang kanyang tangkad basta malaki ang kanyang puhunan. Pagkatapos nito, umupo sila sa ilalim ng lilam ng isang sinasampay na tela, nang tanungin ni Kuno kung nakatanggap na sila ng sulat mula sa itim na tore, dahil mukhang hindi pa rin sila nagdedesisyon kung sino ang magiging guro ni Kuno. Tila natutupad ang kanyang mga hiling ilang araw makalipas, isang liham ang dumating para sa kanya at nabatid na ang kabalbalang gwapong master sorcerer na si Zeo ang itinalaga bilang kanyang bagong guro. Hindi talaga alam ni Kuno kung ano ang iisipin tungkol sa lalaking ito dahil mula lamang sa kanyang ina niya ito naririnig, ngunit si Aiko ay nagsimulang mahumaling sa kanya, sinasabing si Zeo ang pinakagwapong lalaki sa kontinente at nagsimulang mag-alala tungkol sa pagpapapayat at pagpapaayos ng kanyang buhok upang maging pinakamaganda siya kung sakaling mapansin siya ni Zeo. Samantala, sa kastilyo, pumasok si Rey para makipagkita kay Miri at ibinalita sa kanya na si Zeo ay napili bilang bagong tagapagturo para kay Kuno. Mukhang nasa sabik si Miri dahil nangangahulugan ito na matututo si Kuno mula sa pinakamahusay na mangkukulam, habang si Rey naman ay bumantong hininga, na nagsasabing gusto talaga niyang maging mangkukulam ni Kuno dahil napakasaya nito at magiging isang interesanteng estudyante. Sa daan sa koridor, nakita ni Miri ang dalawa niyang nakatatandang kapatid na sina Eve at Lydia ang umisi sa kanya, at agad na natigilan si Miri sa kanyang kinatatayuan.
Salamat at kasama niya si Ray na nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa, ngunit sumingit si Eve, na sinasabing marami na silang naririnig tungkol sa kanyang nobyong si Kuno at nagbibiro na hindi sila. Hindi pa kasal at nakatakdang ikasal lamang na nangangahulugang maaari pa rin siyang umibig at magpakasal sa iba pang prinsesa na nais niya. Dahil dito, nawawala ng kumpiyansa si Miri, ngunit nagsalita si Ray, na sinasabing ang dalawang babae ay hindi maganda tingnan at hindi sila mapapansin ni Kuno kahit pa mayroon siyang gumaganang mga mata. Dahil dito, namula sa galit ang mga babae habang tumatakbo sila palampes sa kanila, sinasabing dapat na lang makialam si Ray sa sarili niyang buhay at umasta ng mas parang prinsesa dahil nasaway na siya ng 3 beses ng isang kabalyero. Sa mansyon ni Kuno, umiinom siya ng tsaa kasama si Aiko, habang nagtataka kung anong uri ng tao ang kanyang guro, habang namumula na si Aiko sa kakaisip kay Zeo at ang katotohanan. Na makikita niya ito ng malapitan. Biglang huminto ang isang karawahe sa kanilang pintuan at bumaba si Miri mula rito. Nagulat si Kuno na makita siya ng di inaasahan sa oras na ito ngunit agad na sinimulang bulahin siya, sa pamamagitan ng pag-angkin na kailangan niyang paghandaan ang kanyang sarili sa isip para makasama ang isang napakagandang babae tulad niya. Sa hindi niya nalalaman, si Zeo ay nasa loob din ng karawahe at nakikinig sa lahat ng kanyang nakakakilabot na kalokohan. Habang iniisip kung bakit siya nadadawat sa ganito, wala pa ring ideya si Kuno tungkol dito at patuloy na nagsasalita ng kakatwa tungkol sa kung paano siya nakakasiguro na nagpalit ng sabon si Miri. Ngunit nang sabihin ko yun sa aking kasamahan sa trabaho, nakatanggap ako ng liham mula sa HR. Hindi nagtagal ay nagpasya si Zeo na bumaba mula sa karawahe at agad na nakaramdam si Kuno ng kakaibang presensya sa paligid niya. Napagtanto niya na si Zeo lamang yun, at habang si Aiko ay nagpapanik sa loob, iniisip lang ni Kuno kung gaano kalakas si Zeo dahil nararamdaman niya talaga ang siksik na mahikal nitong aura sa paligid niya. Agad na napagtanto ni Kuno na ang lalaking ito ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga salamangkero na nakita niya sa itim na tore at posibleng mas malakas pa kaysa sa Grandmaster mismo. Napansin ni Miri ang itsura ng mukha ni Kuno at agad na nagtanong kung may problema, ngunit hindi pinansin ni Kuno. Niya at binati si Zeo bago ipakilala ang sarili. Inangkin ni Zeo na wala siyang pakialam sa lahat ng iyon at nilinaw na ayaw niya sa mga batang pasaway. Naisip ni Aiko kung paanong ang isang mage ay ganoon kabastos magsalita ngunit sa parehong oras ay kinikilig siya dahil sa pagkalito ng isip mula sa usapang libro. Direktang idineklara ni Zeo na hindi niya pinili ang maging tagapagturo niya at ang trabahong ito ay halos ipinataw sa kanya ng Grandmaster. Wala ring pakialam si Kuno sa lahat ng yun at sumagot lang na hindi sila makatakas sa dikta ng politika at hierarkiya kaya wala silang magawa. Nagpakilala rin si Dario ng pormal bilang gwardya ni Miri habang humingi ng paumanhin si Kuno sa kanya. Dahil sa paggawa ng ganoong kaguluhan noong isang araw, di nagtagal, umupo na silang lahat para sa isang pagpupulong ng grupo na naging abala kay Zeo na hindi matiis ang kalokohan sa pagitan ni na Prinsesa Miri at Kuno na patuloy na naglalandian. Sa wakas, namagitan si Zeo at sinabihan sila na tigilan ang kalandian dahil narito siya upang pag-usapan ang mahika at hindi para makinig sa mga korning dialogo sa pagitan ng dalawang bata. Nagpasya si Zeo na biruin ng kaunti si Kuno at tinanong kung may alam siya tungkol sa compound magic. Sumagot si Kuno na ang compound magic ay isang espesyal na uri ng advanced na mahika kung saan ang spellcaster gumagamit ng maraming iba't ibang spell ng sabay-sabay. Ngumiti si Zeo at nagtanong kung gaano karaming spell ang magagamit niya ng sabay-sabay, ngunit walang makakapaghanda sa kanya para sa sagot na natanggap niya nang sumagot si Kuno na kaya niyang gumamit ng 31 spell ng sabay-sabay at maaaring umabot ng 32 spell ngunit minsan ay nabibigo siya doon. Humanga si Zeo dito at tumugon na siya mismo ay kayang umabot ng 50 spell, na ikinagulat ni Kuno na hindi akalaing may sinuman ang magiging ganoon kahusay para makagamit ng napakaraming spell ng sabay-sabay. Tinanong naman ni Zeo si Kuno kung paano niya nagawang lampasan ang 20 spells cliff dahil doon. Halos lahat ay nabibigo, ngunit sagot ni Kuno na pinagsama-sama lang niya ang maraming spell at pinatong-patong ang mga ito. Si Zeo ay tila humanga dahil hindi niya inakala na marami ang makakaisip nito ng mag-isa. Mabilis niyang natanto kung bakit galit na galit sa kanya ang napakaraming mage dahil siya ang nakapagturo kay Kuno. Samantalang hindi sila nagkaroon ng pagkakataon kahit sila ang mga bumati sa kanila papasok sa itim na tore. Noong panahong yun, hindi niya talaga maintindihan kung ano ang malaking bagay, kahit sinabi nilang talagang kawili-wili si Kuno.
Ngunit kahit sila ay marahil walang ideya kung gaano kagaling na talento si Kuno. Sa wakas, mas nagka-interes na rin si Zeo at tumayo mula sa kanyang upuan bago sabihin kay Kuno na ipakita ang kaya niyang gawin, dahil ayaw niyang sayangin ang oras niya sa isang puro salita lang at walang maipakita. Sinabihan niya itong sipsipin siya at magmakaawa na maging tagapagturo niya. Agad na naisip ni Miri na hinding-hindi gagawin ni Kuno ang ganoong bagay. Ngunit lubha siyang nagkamali, dahil bigla itong bumigay. Tinawag si Zeo na pinakamahusay na salamangkero sa mundo, at ipinapaliwanag kung gaano kaganda ang amoy niya at kung paano kahit ang isang tuwid na lalaki na tulad niya ay maaaring mahumaling sa isang mapanganib na salamangkero na tulad niya. Nagsimulang kilabutan si Zeo sa kakaibang nilalang at sinabihan itong pigilan ang sarili bago gamit ang isa sa kanyang salamangka upang lumikha ng pader mula sa lupa. Sinabihan niya si Kuno na subukang sirain ang pader kung kaya niya at maaari siyang gumamit ng anumang paraan na gusto niya. Ngunit bago pa makapagsimula si Kuno, sinabi niya rito na gawan siya ng waterbed, na labis niyang naririnig. Agad ginamit ni Kuno ang kanyang mahika upang lumikha ng waterbed, na sinasabi ni Zeo na panunuurin niya matapos maupo doon, ngunit sa sandaling mahawakan niya ang kama, siya ay nailipat sa ibang mundo habang natutuklasan niya kung gaano ito kalambat at agad na nakatulog. Samantala, ininspeksyon ni Kuno ang pader at napagtanto na kahit mukhang napakasimple ng pader, mayroon itong napakakapal na mahikang salamangka na nakapaloob, na ginagawa itong halos hindi masisira. Nalaman din niya na pinagsama-sama ni Zeo ang kanyang salamangka ng mahigit 40 beses upang mas lalong palakasin ito. Ngunit hindi siya gaanong nababahala, sa katunayan umupo pa siya kasama ang isang prinsesa para magmerienda, na sinasabing dapat hintayin nilang magising si Zeo at sa kanya ito sisirain. Lumipas ang 2 oras at nagising si Zeo at nakitang lumulubog na ang araw sa abot tanaw at ang kanyang pader ay nakatayo pa rin. Tinanong niya si Kuno kung sumuko na ba ito, ngunit sumagot si Kuno na naghihintay lang siya at ngayong gising na si Zeo, kaya na niyang harapin ang pader. Lumapit si Kuno sa dingding at ginamit ang kanyang tubig na may sabon, na dahan-daang naghugas ng dumi. Ngumiti si Zeo habang napagtanto niya na sa halip na piliting makadaan sa pamamagitan ng malakas na bugso ng tubig gaya ng gagawin ng ibang tao, pinili niya ang mas matalinong ruta. Nagpasya siyang formal na tanggapin si Kuno bilang kanyang estudyante at sinabi sa kanya na mula ngayon, tutulungan siya nito sa lahat ng kanyang eksperimento simula bukas.